tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Mga kapuso sa buong bansa at sa labas ng Pilipinas, isang napakahalagang balita ang ating tinutukan ngayon mula sa gitnang silangan. Lumapag na sa bansa ng Pakistan si Iranian President Masoud Pezeshkian para sa isang serye ng mga diplomatikong pag-uusap. Ang layunin ng kanyang pagbisita ay upang pinalin ang isang kasunduan na naglalayong tuluyang wakasan ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, bagamat may mga umuusbong na hindi pagkakasundo sa mga detalye nito. Ang Islamabad ay kasalukuyang nagsisilbing pangunahing tagapamagitan sa pag-uusap na ito ng Tehran at Washington. Ngunit habang naglalakbay ang Pangulo ng Iran, kapansin-pansin ang mga ulat ng hidwaan tungkol sa kung ano talaga ang napagkasunduan ng dalawang panig. Ang diplomatikong hakbang na ito ay tinitingnan bilang isang kritikal na sangandaan para sa kapayapaan sa buong rehiyon ng Middle East na matagal nang nababalot ng kaguluhan. Bago ang pagbisitang ito sa Pakistan, nagkaroon muna ng mataas na antas ng negosasyon sa bansang Switzerland. Pinangunahan ito ni na US Vice President J.D. Vance at ng Speaker ng Parlamento ng Iran na si Mohammad Bagher Khalibaf. Sa ngayon, ang mga technical team mula sa magkabilang panig ay patuloy na nagpupuyat upang plansyahin ang mga masalimuot na detalye ng kasunduan na inaasahang magiging daan sa permanenteng tigil putukan. Gayunpaman, mabilis na lumitaw ang malaking lamat sa usapan hinggil sa isyu ng nuclear sites ng Iran. Una nang inihayag ni US Vice President J.D. Vance na pumayag ang Iran na papasukin ang International Atomic Energy Agency o IAEA upang siyasatin ang kanilang mga pasilidad. Ngunit agad itong pinabulaanan ng Tehran na nagdulot ng malaking pagdududa sa katapatan ng magkabilang panig sa mga unang yugto pa lamang ng negosasyon. Ayon kay Foreign Ministry spokesperson Esmail Baghai ng Iran, walang anumang naka-schedule na pagbisita ang United Nations Nuclear Watchdog sa kanilang mga nuclear site na binomba ng Estados Unidos noong nakaraang taon. Ang pahayag na ito ay direktang sumasalungat sa naunang deklarasyon ni Vance na nagpapakita ng malalim na pagkakaiba sa interpretasyon ng mga napag-usapan sa Switzerland sa pagitan ng dalawang bansa. Upang bigyan kayo ng konteksto, ang IAEA ay pabalik-balik na sa Iran mula pa noong matapos ang 12 araw na digmaan laban sa Israel noong taong 2025. Sa kabila nito, hindi kailanman binigyan ng Iran ng pahintulot ang mga inspektor na makapasok sa mga binombang enrichment sites na pinuntirya ng militar ng Estados Unidos. Ang isyong ito ay nananatiling isa sa pinakamalaking hadlang sa pagkamit ng tiwala ng bawat panig. Sa kabisera ng Pakistan na Islamabad, ipinatupad ang napakahigpit na seguridad para sa pagdating ni President Pezeshkian. Nakatakda niyang makapulong sina President Asif Ali Zardari at Prime Minister Shehbaz Sharif. Ang buong lungsod ay nasa ilalim ng mataas na alerto upang matiyak na magiging ligtas at maayos ang takbo ng mga seryosong talakayan na ito na maaaring magpabago sa takbo ng geopolitika sa buong mundo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na bumisita si Pezeshkian sa Islamabad mula nang magsimula ang digmaan noong ika-28 ng Pebrero nang salakayin ng Amerika at Israel ang Iran. Ang pagbisitang ito ay may dalang mabigat na mensahe dahil ipinapakita nito ang kahandaan ng Iran na makipag-usap sa pamamagitan ng mga kaalyado at tagapamagitan upang makahanap ng diplomatikong solusyon sa gitna ng matinding krisis. Matapos ang kaniyang opisyal na pulong, inaasahang magsasagawa ng isang joint press conference na Pezeshkian at Prime Minister Sharif upang ipahayag ang mga napagkasunduan. Ang pag-uusap na ito ang hudyat ng pagsisimula ng isang 60 araw na diplomatikong proseso. Ang layunin ng mahabang prosesong ito ay ang pagbalangkas at pagpapatupad ng isang permanente at pangmatagalang kasunduan upang tuluyang wakasan ang digmaan. Bilang bahagi ng paunang kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, nagkasundo silang magtatag ng isang tinatawag na deconfliction cell. Ang mekanismong ito ay partikular na idinisenyo upang tugunan at kontrolin ang nagpapatuloy na labanan sa Lebanon sa pagitan ng puwersa ng Israel at ng militanteng grupong Hezbollah na sinusuportahan ng Iran upang maiwasan ang lalong pagkalat ng banta ng digmaan sa rehiyon. Bukod sa isyu sa Lebanon, tinalakay din ng mga negosyador ang mga mekanismo upang matiyak na mananatiling bukas ang Strait of Hormuz. Ang rutang ito ay napakahalaga para sa pandaigdigang supply ng langis na hinarangan ng Iran noong kasagsagan ng gyera.
Para sa Pilipinas at sa buong mundo, ang pagbubukas ng rutang ito ay kritikal upang maiwasan ang muling pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at bilihin sa merkado. Bago pa man magsimula ang kaniyang mga opisyal na pulong sa Pakistan, nagbabala na si Pezeshkian sa pamamagitan ng kaniyang opisyal na pahayag sa platform na X. Sinabi niya na ang bisa ng usapan ay nakasalalay sa buong commitment at tumpak na pagpapatupad ng mga napagkasunduang obligasyon. Binigyang diin din niya na ang mga pahayag sa labas ng napagkasunduang dokumento ay hindi makatutulong sa pagsulong ng negosasyon. Ayon sa ulat ng ahensya ng balita ng gobyerno ng Iran na IRNA, ang mga teknikal na pag-uusap sa Switzerland ay nagbunga ng paglikha ng mga partikular na grupo ng negosasyon. Ang mga grupong ito ay tututok sa mga sensitibong usapin tulad ng pag-alis ng mga parusa o sanctions relief, mga isyung nuklear, rekonstruksyon ng mga nasirang lugar, at ang pagtatatag ng mga mekanismo para sa pagsubaybay sa kasunduan. Kinumpirma ni Kazem Garibabadi, ang Deputy Foreign Minister ng Iran na nangunguna sa mga teknikal na pag-uusap, na nagtatag na rin ang contact mechanism para sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz at para sa sitwasyon sa Lebanon. Sa kabila nito, nananatiling malaking tanong kung magiging sapat ba ang mga hakbang na ito upang tuluyang mapatigil ang sagupaan sa pagitan ng Hezbollah at ng tropang militar ng Israel. Ang sitwasyon sa Lebanon ay nananatiling lubhang komplikado dahil ang Israel ay kasalukuyang sumasakop sa ilang bahagi ng bansa. Iginigiit ng pamahalaan ng Israel na dapat silang manatiling may kalayaan na umatake upang mapigilan ang anumang banta sa kanilang teritoryo. Ito ay nagpapakita na kahit may kasunduan ng Amerika at Iran, ang sitwasyon sa mismong ground o labanan ay may sariling dinamiko na mahirap kontrolin. Ayon sa mga tagapamagitan mula sa Pakistan at Qatar, ang deconfliction cell ay kabibilangan din ng pamahalaan ng Lebanon upang matiyak ang pagsunod sa pagpapatigil ng mga operasyong militar. Ngunit nagpahayag ng pagdududa si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sinabi niya na ang kanyang militar ay may buong kalayaan pa ring kumilos upang hadlangan ang anumang direktang banta sa mga mamamayan sa Hilagang Israel. Isang mahalagang aspeto na dapat nating maunawaan ay ang katotohanang hindi kasama ang Israel at ang Hezbollah bilang mga lumagda sa kasunduan ng Estados Unidos at Iran. Dahil dito nanindigan si Netanyahu na pananatilihin ang kanyang mga tropa sa Timog Lebanon hanggang sa mawala ang banta. Sa kabilang banda, tumatanggi naman ng Hezbollah na itigil ang kanilang pag-atake hanggat hindi ganap na umuurong ang Israel. Nang tanungin naman si US President Donald Trump hinggil sa matapang na pahayag na ito ni Netanyahu, sinabi niyang kaniyang titingnan ang sitwasyon. Idinagdag pa niya na bagamat hindi niya sasabihin ang kanyang mga tiyak na hakbang, mabilis niyang lulutasin ang problemang ito kabilang na ang pakikipag-usap kay Bibi o Netanyahu. Kilala si Trump sa kanyang agresibong estilo ng pakikipagnegosasyon sa mga leader. Sa kabila ng mga banta at matitinding pahayag, ang bagong tigil putukan sa Lebanon na napagkasunduan noong Sabado ay tila epektibo pa rin sa kasalukuyan dahil walang naiulat na bagong pag-atake magdamag. Samantala, nakatakdang magpulong muli ng direkta ang mga kinatawan ng Lebanon at Israel sa Washington upang pag-usapan ang pagbuo ng isang konkretong plano para sa pag-urong ng mga puwersang militar ng Israel. Sa pagtatapos ng ating ulat, malinaw na ang pagbisita ng Pangulo ng Iran sa Pakistan ay isang krusyal na hakbang, ngunit ang daan patungo sa kapayapaan ay puno pa rin ng tinik at kawalan ng katiyakan. Patuloy na babantayan ng ating himpilan ng mga kaganapang ito na may malaking epekto sa ekonomiya at seguridad ng buong daigdig, kabilang na ang ating bansa.